Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin kung ano nga ba ang sentro ng Biblia or sino nga ba ang sentro ng Biblia. So Luke chapter 24 verse 27 ang sabi rito, "And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all scriptures the things concerning himself." At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng kasulatan. So ito yung pinaliwanag ni Kristo or kwento ni Kristo yung mga ito yung sinabi ni Kristo sa mga sa dalawang sa dalawang tao na magmula pa nung kwento nung kay Moses at sa mga propeta ay connected na daw sa kanya. Yun yung sinasabi ni Kristo na mula pa nung Old Testament ay konektado na sa kanya. So yung pinakasentro ng Biblia ay si Kristo. Wala pa si Kristo sa mundo, si Kristo na ang pinag-uusapan sa Biblia. So tayo sa unang teaching, sabi rito, the Bible is one unified story. So lahat ng kwento sa Biblia mula Genesis hanggang katapusan ay iisa. Hindi yan hati-hati na kunyari na may sariling kwento si Abraham, may sariling kwento si Moses, may sariling kwento si David. Sinasabi rito na ang Biblia daw ay iisa. Ang Biblia ay iisang istorya. So, ito ay unified, magkasama. So, sa ikalawang teaching, ang sabi ko, the Bible is all about Jesus. So, yun nga, gaya na sabi ko, mula Genesis, mula sa buhay ni Abraham, mula sa buhay ni Moses, mula sa buhay ni David, mula sa buhay ng mga propeta, ng mga apostol, lahat yun is tungkol kay Jesus. Lahat yun ay para kay Jesus. So, kumbaga, yung mga kwento sa Biblia na ayun ay konektado na. Yun ay konektado na kay Jesus. So, sa ikatlong teaching, sabi ko, the Bible is a story of redemption. So, yung Biblia daw ay istorya ng pagbawi. Yung Biblia ay istorya ng pagbawi sa mga kasalanan. So, yun nga, di ba, unang-una, nagkasala si Adan sa Genesis, nagkasala si Adan and nahulog tayo sa kasalan, ganun and simula nun yung Biblia ay istorya na ng pagbawi ni Jesucristo sa atin, yung pagliligtas sa atin ni Jesucristo, redemption, na umiikot yung Biblia or yung pinakang punto ng Biblia ay ito yung istorya ng pagliligtas or ng pagbawi sa atin sa mga kasalanan. So, sa application po na tayo, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi rito, study the Bible as a whole. So, yun nga, gaya na sabi ko, konektado ang Biblia. So, dapat pag-aralan natin ang Biblia ng magkaduksong. Hindi natin ito pag-aaralin yung buhay lang ni Moses, buhay lang ni Abraham, buhay lang ni David, buhay lang ni Jesus, buhay lang ni Peter, ganun. So, yun nga, dapat malaman natin na yung Biblia ay iisa. And dapat pinag-aaralan natin ang Biblia ng buo. Hindi yung may hati-hati, hindi yung istorya lang or linya-linya lang ng mga kung sinong tao sa Biblia. So, pag-aralan natin ito ng buo. So, sa ikalawang application na sabi rito, study the Bible in a Christocentric way. So, kapag daw tayo ay nag-aaral ng Biblia, kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, dapat alam natin na ito ay Christ-centered, na lahat ng istorya sa Biblia ay konektado kay Kristo. Lahat ng sinasabi sa Biblia ay si Kristo ang pinaghuhugutan. Lahat ng verses sa Biblia, ang pinakang dulo ay si Kristo. So, Christocentric way, si Jesus
ang pinakang gitna ng Bible. So sa ikatlong application, sabi rito, study the Bible as a continuation of redemption. So yun nga, pag-aralan natin yung Biblia as a story ng redemption. Pag-aralan natin yung Biblia ito yung alam natin, or ito yung istorya ng pagbawi ni Kristo sa mga tao sa kasalanan. So yun lamang, napakarami natutunan sa araw na ito. Glory to God.